Roxanne, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ang nanay ko. Kailangan ko lang ng 200,000. Roxanne, siya ba ang manugang ng pamilya ninyong Lee? Siya'y talagang walang kuwentang basura. Nakikiusap ako. Maghiwalay na tayo. Roxanne. Roxanne, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ko lang ng 200,000. Umalis ka na. Kailangan ko lang ng 200,000. 200,000. Roxanne. Uy, hindi ba ito ang tinatwa ng pamilya ng Chen? Ang tagal na nating hindi nagkita. Bakit ganyan na ang itsura mo? Junkie. Sa tagal ng pinagsamahan natin dati, pwede mo ba akong pahiramin ng 200,000 para iligtas ang nanay ko? 200,000? Kahit aso ko, hindi ko pahihiramin ng pera ang basurang tulad mo. Ang basurang ito, binigay mo sa akin noong araw. Kunin mo ito at lumayas ka na. Baka mainis lang ako at maapektuhan ang pagbubuntis ko. Ito ang pamana ni Lola noong araw. May pera na ako ngayon. Doktor, may pera na ako ngayon. Pwede na ang nanay ko magpa-opera. Halika na. Lalabas ang nanay mo sa bintana. Ano? Ano? Inay! 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 Sa susunod na henerasyon, ang mga may kapalaran ay makukuha ang aking pamana sa pamamagitan ng pag-activate ng kanilang bloodline, gamutin ang mundo, iligtas ang lahat ng nilalang. Inay! Chen's Yu, may utang ka na sa ospital na 200,000 piso. Doktor, kailangan ko ng isang set ng karayom. May pag-asa pa ang nanay ko. Huwag kang magkunwari. Malapit nang mawalan ng buhay ang nanay mo. Hindi pa patay ang nanay ko. May karapatan ka pang magalit kahit may utang ka? Anong nangyari? Matandang Kian. Ang pasyente na ito na nanggugulo, ipapalis ko siya agad. Matandang Ginoo. Hanggat may karayom, maaari pang mabuhay ang nanay ko. Matandang Kian, ito po ang inyong mahalagang gamit. Paano? Kung masira niya ito. Isang kahon lang naman ng mga karayom. Hindi ba mas mahalaga ang buhay? Ay! Kamangha-mangha! Ginoong bata, ano ba ang pinagmulan ng iyong paraan ng pagtuusok? Ang tawag dito ay 7 bituing panatag kaluluwa na karayom. Hanggat may natitira pang hininga ang tao, maaari pa siyang ibalik sa buhay. Matandang Ginoo, salamat sa inyong mga pilak na karayom, nakaligtas ang aking ina. Ang malaking utang na loob ay hindi kayang tumbasan ng salita. Babalikan ko kayo upang suklian ito balang araw. Ginoong bata, meron akong isang medyo walang hiyang hiling. Maaari bang pumunta ka sa bahay ko para makapag-usap? Sa aming bahay, marami pang magagandang gamot na makatutulong gamutin ang sakit ng iyong ina. Napakalaking pasasalamat ko. Elixir? Mayroon talagang ganitong elixir sa mundo. Kamangha-mangha. Mayroon pa akong 3 piraso dito. Ibibigay ko sa inyo bilang reserba. Ginoong bata, napakalaki ng iyong kagandahang loob. Maliligtas ang aking anak na babae.
3 taon na ang nakalipas nang biglang mamatay ang aking ama. Ang kapangyarihan ay napunta sa pangalawang tiyo. Kami ng aking ina ay napilitang magpalaboy sa lansangan. Namuhay kami ng mas masahol pa sa hayop, ang pamilya Chen. Balang araw ay pupuntahan ko sila ng personal at babawiin ko ang nararapat na sa akin. Kukunin ko ang bagay na sa akin. Ruo Shue. Ngayon, ipinapaalam ko sa iyo, ikinaw ka na makipagdiborsyo kay Ruo Shue bukas? Nasaan si Ruo Shue? Siyempre, tulog siya. Ang ganda ng kanyang figura at boses, talagang napakasarap. Hello? Hello? Pamilya Lee. Ganyan ninyo ako trinato. Pagsisisihan ninyo ang araw na kayo'y isinilang. Nasa iyo ba ang marriage certificate? Nasa akin. Pero pwede ko bang itanong kung bakit? Bakit mo pa kinakausap yan? Isa ka lang naman basura ng pamilya Chen. Noong naghihirap ka, naawa si Ruo Shue sa iyo, kaya kanya tinulungan. Kung hindi dahil sa matandang babae, matagal nang nakipagdiborsyo si Ruo Shue sa iyo. Ngayon na nagkasakit ang matandang babae, ako lang si Zhou Xiang ang makakatulong sa kanya. May karapatan ka pa bang tumayo sa harap ko? Nagkasakit ang matandang babae? Pwedeng ko ba siyang bisitahin? Hindi na kailangan. Chen Xiu, sasabihin ko sa iyo, nasa kritikal na kondisyon ang matandang babae ngayon? Ang makakapagligtas lang sa kanya ay ang espesyal na gamot na ginawa ng aming Zhongtian Group. Nag-iisa lang sa buong bansa. Payo ko sa iyo, kung matalino ka, ibigay mo na ang marriage certificate at umalis ka na agad. Paano kung hindi ko ibigay? Hindi bibigay? Ikaw, gusto mo akong patayin sa galit? Anong ginagawa ninyo pa rito? Sige, saktan ninyo siya. Gusto mo akong patayin? Chen Xiu? Bakit ka ganyan kagrabe? Ako? Anong ginagawa niyo pa dito? Sige, bugbugin niyo siya. Ruoxue, bilis! Tumawag ng pulis! Arestuhin ang mamamatay tao na to. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Qian Lao! Qian Lao, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako dumating, hindi mo pa ikukulong ang tagapagligtas ko, ano? May dinaramdam ka ba? Wala po, Qian Lao. Qian Lao, pinaghihiwalay siya ng pamilya Lee. Hindi lang siya nagalit at sinaksak ako, sinugatan niya pa ang 2 kong kapatid. Kulang hiya. Umalis ka kaagad. Kung manggugulo ka pa, ipababagsak ko kaagad ang Zhongtian Group. Chen Xiu, kung walang espesyal na gamot mula sa Zhongtian Group, kung may mangyari kay Lola, hindi kita patatawarin. Ruoxu? Hija, ang espesyal na gamot ng Zhongtian Group ay ako ang nag-imbento dahil ikaw ang asawa ng batang Ginoo. Magpapakita na rin ako. Samahan mo ako para makita ang Lola. Ito na ba ang pinag-uusapang acupuncture technique mula sa sinaunang medikal na pamana? Ginang pera, tunay po kayong henyo. Manahimik ka! Kung ayaw mong mawala ang focus ng matanda, lumabas kayong lahat! Pakiramdam ko may hindi tama. Ginang pera, ang tiyaan ninyo. Ako po si Lee Hongye, ang panganay na apo ng pamilya Lee at sabay, ako rin ang nagmamay-ari ng Zhongdu Lease Building Materials. Ang tiyaan na ito ay dekalidad na. Teguanyin, mahigit 10,000 piso ang 1 kilo. Ginang pera, tikman ninyo ang tsaa. Binatang Ginoo, tikman mo ang tsaa. Salamat, Ginang Pera. Ginang pera, ang inyong tsaa. Napakasarap talaga ng tsaa. Kung hindi dahil kay Ginang Pera, siguro sa aking estado, hindi ko matitikman ng ganito kasarap na tsaa sa buong buhay ko. Nagbibiro ka lang, batang kapatid. Bagamat masarap ang tsaa na ito, malayo pa ito sa tsaa sa bahay ng matanda. Halika at sumama ka sa matanda pauwi para tikman ang tsaa. Hindi maganda. Parang wala na si Lola.
Anong nangyayari? Hindi ba maayos lang kanina? Hindi ko rin alam kung ano. Kanina wala nang reaksyon si Lola. Hindi maganda. Ang matanda ay mahina at may edad na. Hindi niya kakayanin ang bisa ng mabisang gamot. Ngayon, bumababa na ang vital signs niya. Matandang Kian, pakiusap. Iligtas mo ang matanda. Matanda, pakiusap. Nagsusumamo ako sa inyo. Pakiusap, iligtas ninyo si Lola. Habang buhay, gagawin ko ang lahat upang suklian ang inyong kabutihan. Ineng, hindi sa ayaw kong tumulong, kundi ang aking kaalaman sa medisina ay walang magawa. Ay naku, paano ko nakalimutan ang dakilang taong iyon? Pakiusap, guro. Tulungan ninyo. Maliit na guro. Wala na akong magagawa. Pakiusap. Ikaw na lang ang tumulong upang iligtas ang matanda. Ayos ba talaga si Chen Shu? Hindi ba dahan-dahan ang pagpasok ng karayom sa acupuncture? Ang buhay ng matanda ay ligtas. Para gumaling, hindi sa nagmamayabang ako. Sa buong China, ang kaalaman lamang ng maliit na guro ang makakapagligtas sa kanyang buhay. Bilang panganay na apo ng pamilya Lee, ako ay humihingi ng paumanhin sa mga nakaraang gawain ng aming pamilya Lee. Sana ay kalimutan mo ang nakaraan at iligtas ang buhay ng matanda. Basta pumayag kang tumulong, ang aming pamilya Lee ay handang magbayad ng 1 milyong bayad sa paggamot. Napakagaling naman ang pamilya Lee. Gusto kong makita. Guro, pinapasin mo ba ang kaunting bayad sa paggamot na yan? Ginoo, mayroon akong anak na babae na naaksidente. 4 na taon ng tulog at idineklara ng ospital na isang vegetable person. Kung may liligtas mo ang aking anak, handa akong magbigay ng 5 milyong piso. Chen Shu, ang pamilya Lee ay handang maglabas ng 2 milyong piso para sa paggamot. Sana ay pagbigyan mo si Ruok Sue. Iligtas mo ang buhay ng matandang babae. 2 milyon? Sige. Tatanggapin ko iyan. Alam mo ba kung gaano ako kasaya kung sinabi mo iyan kahapon? Gaano ako kasaya? Wag na ang 2 milyon kahit 200,000 pa. Ako, si Chen Shu, ay magsisilbi sa inyo at pasasalamatan ko ang kabutihan ng pamilya Lee. Pero hindi ninyo ginawa. Dahil lamang sa 200,000 ito, halos mawalan ng buhay ang nanay ko. Chen Shu, pamilya Lee, Ruok Shu. Ako, si Chen Shu, ay hindi katulad ninyong pamilya Lee na walang awa. Hindi bababa sa alam ko? Ako ang manugang ng pamilya Lee. At ang nakahiga rito ay lola ko rin. Gagamutin ko siya. Ayos na, ang lola. Magigising siya pagkatapos ng kalahating araw. Sa loob ng kalahating buwan, ang pagkain ay dapat na light at madaling tunawin. Sige, naiintindihan ko. Kung nais ninyong gisingin muli, kailangan ng gamot na ito at kailangan din ng tulong ng injection. Ginoong Kian, dahil sa maraming taon na baradong meridian ni Binibining Kian, ito ay naging sanhi ng paghina ng kanyang mga meridian. Kung nais mo itong muling buhayin, kailangan mo ang gamot na ito at kailangan din ng akupunktura. Ginoong Chen, itong 13 sangkap. Ang unang 12 sangkap ay meron kami sa bahay. Ngunit itong Tai Shui Jin, kahit magkano pa ang ibayad, ay hindi mabibili. Sa buong sentro, marahil iilang pamilya lamang ang may koleksyon nito. Sa mga darating na araw, magkakaroon ng isang Chinese medicine auction. Sa auction, magkakaroon ng mga mamahaling sangkap. Kaya't doon maaring makakuha ng impormasyon tungkol dito. Kunin mo muna ang gamot. Ako muna ang mag-a-apply ng akupunktura para magising si Binibining Kian. Kuya Lee, Ako ito. Anong masarap na niluto mo ngayon? ikaw na walang silbi. Bakit ka bumalik? Gutom ako, gusto kong kumain. Kain ka ng kain. 3 taon ka naming inalagaan ng walang bayad. Hanggang kailan ka pa kakain? May importanteng bisita kami ngayon. Lumayas ka. Ruok Shue, paano mo nakuha ang walang silbi na iyon? Ano ang ginawa niya para mapakasalan ka? Pinilit ka ba niya? Kahit na pinaglaruan ka na niya, hindi pa rin kita pandidirian. Suping, kung ganyan ka pa rin magsalita, lumayas ka na. Ruok Shue,
Sa loob ng maraming taon, hindi mo pa rin naiintindihan ang nararamdaman ko? Diborsyohin mo na agad siya at maging asawa ko. Chen Xiu, tumigil ka. Chen Xiu, tumigil ka. Tumigil ka. Tinawag ka ni Auntie Zhang? Hindi mo narinig? Ikaw na isang katulong? Paano mo nagawang baliwalain ang sinabi ng iyong amo? Ayaw mo na bang magtrabaho? Suping. Ito ang aming manugang sa bahay ng pamilya Li. Asawa rin siya ni Ruok Xue. Chen Xiu, Kaya pala, ikaw pala ang aming manugang na umasa. Lumayas ka! Chen Xiu, ito ang aming pamilya Li. Anong karapatan mo para palayasin si Binatang Su? Isang set ng damit ni Binatang Su. Sapat na para sa iyo sa loob ng ilang taon. Tingnan mo pa ang hitsura mong makaluma. Harless customized na suit. Ilang libong piso lang naman. Chen Xiu, umalis ka na. Sa iyong pag-unlad, hindi mo na mababayaran ang utang mo sa aming pamilya sa buong buhay mo. Anong laban mo kay Binatang Su? Auntie Zhang, babayaran ko ang utang niya sa'yo. Babawas na lang yan sa kasunduan, ito na lang ang kabayaran sa basura na ito. Chen Xiu, hindi ka pa ba luluhod at magpapasalamat kay Binatang Su? Ang makilala ang isang maimpluwensyang tulad ni Binatang Su ay iyong kapalaran. Kung hindi, hindi mo na mababayaran ang utang mo sa aming pamilya sa buong buhay mo. Paano kung nabayaran ko? Kung nabayaran mo, luluhod ako at tatawagin kang tatay. Kung hindi mo mabayaran, maging aso ka habang buhay. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Idilat mo ang iyong mga mata? Tingnan mo kung ano ito? Ayaw ko lang sa pera. Hindi. Imposible ito. Paano ito nangyari? Paano ka nagkaroon ng VIP card ng bangko? Lumuhod ka! Lumuhod ka! Ginoong Su, ayos ka lang ba? Gusto mong tawagan ko ng 120? Chen Xiu. Gusto kong mamatay ka. Chen Xiu, kung mangyari ang kahit ano kay Ginoong Su. Tapos ka, alam mo ba? Wala kang silbi. Tigil. Muntik nang mapatay ang matanda. Li Jianjun, ikaw, sinaktan mo ako. Ikaw ang sinasaktan ko. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Chen Xiu, ayos ka lang ba? Wala ka namang napagdaanan, di ba? Ayos lang. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Jianjun, bakit mo ako sinaktan? Hindi ba ginagawa ko lang ito para sa kaligayahan ni Ruok Xue? Suping, ang tatay mo, si Su Shanming, hindi rin naglalakas loob na maging mayabang sa harap ni Chen Xiu. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ikaw ba ay aalis ng kusa o tatawagan ko ang emergency para buhatin ka palabas? Mahusay, Pamilya Li. Sasabihin ko sa tatay ko ang sinabi mo kanina. Sasabihin ko sa tatay ko, titingnan ko. Paano ninyong Pamilya Li haharapin ang galit ng Tianyun Group? Jianjun, ano na ang gagawin natin ngayon? Para lang sa wala ng silbi na ito. Chen Xiu, nagkaroon tayo ng problema sa Tianyun Group. Ang pamilya Li natin ay hindi kakampi nila. Tianyun Group? Ano siya? Pati ang presidente ng Zhongtian Group, si Zhou Xiang, hindi rin naglakas loob na maging mayabang sa harap ni Chen Xiu. Zhongtian Group? Ang sinasabi mo ba ay ang 3 taon na ang nakaraan? Si Zhou Xiang na nagpilit kay Ruok Xue? Chen Xiu, bihira lang ako humanga sa isang tao at isa ka doon. Salamat din sa iyong pagkalimot sa nakaraan. Halika, uminom ulit tayo ng masaya. Tatay? Tatay, Gusto mo bang lumabas at magpalipas ng oras? Ako? Oh my God! Ang ganda talaga. Ginoo, Ginang, ito ang bagong inilunsad naming inumin na Yin Yang sa aming bar. Pakisubukang tikman itong dalawa. huwag mong inumin. Bata. Hiho, pwede kang maglagay ng droga, pero huwag sa harapan ko. Bulag ba ako? Hiho, nanggugulo ka sa teritoryo ko. Gusto mo nang mamatay? Ano? Chen Xiu,
Babalik na lang ba tayo? Si Moshan nasaan? Hindi ba siya ang may-ari dito? Moshan? Ano ang alam ko kung saan napunta ang batang iyon? Ngayon, ako ang may-ari dito. Sino ang asong tumatahol dito? Oh, Ginoong Tian. Paumanhin, naabala ko po kayo. Ang batang ito, nanggugulo sa barko, balak ko siyang bugbugin. Tapos, itatapon ko siya palabas. Oh. Hindi ba ito si Ginoong Chen? Bakit may gana ka pang pumunta dito at magpakasaya? Patay na ba ang may sakit sa bahay? Sinisumpa mo ba ang nanay ko? Nangangahas kang kausapin ako ng ganyan? Akala mo ba ikaw pa rin si Ginoong Chen? Hiho, pinapayuhan kitang kausapin ng maayos si Ginoong Tian kung magagalit mo siya. Hindi lang iyon basta pagputol ng braso o binti. Huli na. Galit na ako. Ngayon, kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin, baka patawarin pa kita. Kung hindi, hindi ka makakalabas sa pintuan na ito. Hindi ka makakalabas ng pinto na ito. Chenshu, papatayin kita, pati ang iyong may sakit na ina. Chenshu, tama na. Ito ay hindi maganda para sa sinuman kung magpapatuloy. Jiangke, dahil sa ibinigay mo sa akin na family token, bibigyan kita ng libreng balita. May sakit si Tianyi. Malaki ang posibilidad na nahawaan ka na rin. Jiangke, huwag kang maniwala sa sinasabi niya, hindi ako may sakit. Buti na lang at hindi mo anak ang nasa tiyan ko. Lumayas ka. Jiangke. Jiangke. Sige. Lalo kang nagiging misteryoso. Bakit mo nasabi? Sino ka ba talaga? Bakit ka tinawag na Master Chen ng taong iyon kanina? At saan nanggaling ang iyong kasanayan sa medisina? Mahalaga ba iyon? Ako ay isang batang inabando na lamang ng pamilya. Ang pamilya Chen. Ang pamilya Chen. Chenshu, mula ngayon, dito ka na matulog kasama si Ruoxue. Anong ginagawa mo? Kama ko yan. Alam ko. Gusto mo ba akong matulog sa sahig? Ikaw, anong tinitingnan mo? Tinitingnan ko ang asawa ko. Dati hindi ko pa siya nakikita ng maayos. Anong plano mo bukas? Bukas ng umaga, dadalawin ko si Lola. Sa hapon, babalik ako sa opisina. Kung gayon, ikaw, paano ang trabaho mo? Ayos naman. Bakit mo itatanong? Lola, pasensya na po. Nakalimutan po ni Ruoxio. Chenshu, lumabas ka muna. Pupunasan ko si Lola. Ruoxue. Halika, halika! Binatang Ginoo, uminom ka ng tsaa. Matandang Kian. Ito ang tsaa na pinakilala ko sa iyo kahapon. Teka, matandang Kian? Paano na ang hinahanap kong ligaw na sandaang taong ginseng at hair fine needles? Wala pa akong balita sa sandaang taong ginseng. Pero ito ang hair fine needles na nahiram ko para sa iyo. Ang galing! Sa karayom na ito, may pag-asa ng gumaling ang aking ina. Binatang Ginoo, ang may-ari ng hair fine needles na ito ay kaibigan ko. Namanan niya pa ito sa kanyang mga ninuno. Kaya may kondisyon siya kung bakit niya ipapahiram ito sa iyo. Naikwento ko sa kanya ang iyong kakaibang kakayahan, kaya naman. Ruoxue, ihihanda mo ang tuwalya, ibigay mo sa akin mamaya.
Ruoxiu? Hayaan mo akong tulungan ng biyena na lumipat sa bahay namin. Mas madali siyang alagaan doon. Huwag muna nating madaliin. Hintayin nating gumaling ng tuluyan ang aking ina bago siya bumalik. Sige na nga, aalis na ako para magtrabaho. Batang Ginoong Zhou, si Li Ruoxue at Chen Shu ay pumunta sa pamilya Qian. Kung hindi ako nagkakamali, malamang ay dinalaw ni Li Ruoxue ang ina ni Chen Shu. Subaybayan mo sila ng husto. Sige, Batang Ginoong Zhou, huwag kang mag-alala. Uy, parang Joe, yung babaeng gusto mo pa rin dati, ang tagal mo nang nililigawan, wala pa ring pagbabago. Kung ako sa'yo, madaling tapusin yan, gamit lang ng konting gamot, di ba? Kailangan pa bang pahirapan ang sarili mo ng ganyan? Kuya Peng, ipa-disable mo nga sa akin ng isang tao. Gusto kong baliin ang 3 binti niya at 2 kamay. Gusto kong maranasan niya ang impyerno habang nabubuhay pa. At yung gamot mo, bigyan mo rin ako ng konti, Li Ruoxue, dahil tinanggihan mo ang kabutihan ko? Huwag kang magtaka sa gagawin ko. Sige, kumpleto na ang lahat. Ma, gising ka na. Patawad sa pagpapahirap ko sa iyo sa loob ng maraming taon. Gagaling ko ang sakit mo. Ang pumatay sa tatay ko, huhulihin ko talaga. Huwag kang mag-alala. Lahat ng nawala sa akin, babawiin ko paunti-unti. Ang pamilya Chen, sisiguraduhin kong magdudusa sila ng walang katapusan. Hindi, Xuer. Huwag. Huwag kang pumunta. Hindi mo sila kaya. Ang paghihiganti natin, huwag na. Basta't ayos ka lang, Ma. Ma, Ayos lang. Ikaw ba si Chen Shu? sino ang nagpadala sa iyo? Ako ito. Ako ay tauhan ni Kuya Peng. Kapag hindi ka pa nagsalita, pipilayin ko ang kamay mo. Si Zhao Xiang po. Si Zhao Xiang ang nagpadala kay Kuya Peng at si Kuya Peng ang nag-utos sa akin. Zhou Xiang? Oo nga pala. Humingi rin si Zhou Xiang kay Kuya Peng ng love potion. Mukhang may hinahanap siyang nagngangalang Li Ruoxue. Ano ang sinasabi mo? Ruoxue, para sa araw na ito, talagang nagpakahirap ako. Sumama ka na lang sa akin, pangako. Sisiguraduhin kong magiging mabuti ako sa iyo sa susunod. Demonyo ka! Kahit mamatay pa ako, hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Sige, sumbatan mo ako. Sumbatan mo ako ng husto. Li Ruoxu? Li Ruoxu? Ano ba ang kulang sa akin kumpara sa inutil na si Chen Xiu? 3 taon na ang nakalipas. Para lang makalayo sa akin, pinakasalan mo ang inutil na iyon. Pero mabuti na lang, hindi kanya ginalaw. Ngayon ipaparanas ko sa iyo kung ano ang tunay na kaligayahan. Zhou Xiang. Chen Xiu, ilang beses mo nang sinira ang plano ko. Isang hakbang na lang sana. Hintayin mo lang ako. Ruoxue. Ruoxue. Ayos ka lang ba? Sumunod ka na lang sa akin. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo kung ano ang tunay na kaligayahan. Roxanne, anong nangyari sa iyo? Ayos na. Tapos na ang lahat. Chester, salamat. Binata, ito ang medikal na palitan na gaganapin pagkalipas ng 3 araw. Isa ako sa mga inanyayahang host. Pagkalipas ng 3 araw, sa Little Restaurant Conference Hall, gaganapin ito ng 2:00 ng hapon. Hello? Oh, sige. Tumawag ang may-ari ng karayom ng baka. Sinabi niyang may mahalaga siyang pasyente sa bahay at nais kang humingi ng tulong upang malutas ang problema. Kung malulutas mo,
Ibibigay niya ang karayom ng baka bilang pasasalamat. Kagyat ang sitwasyon. Darating na ang sasakyan. Bilisan natin at umalis. Pinuno, ano ang ipinag-uutos mo? Si Chester na pinatalsik ko 3 taon na ang nakakaraan. Naaalala mo? Mula sa Falling Leaves Hall, kumuha ka ng 20 tao at tapusin mo siya. Ikaw na bata ka, kung kontento ka sa simple lang, maiiwan pa kita na buhay. Dahil hindi ka kontento, hindi mo ako masisisi sa pagiging malupit. Siya ang panganay na apo ng pamilyang Lin, ang may-ari ng karayom na Yumao. Ito na ba ang sinasabi ni Lolo Kian na si Ginoong Chen? Magandang araw po, Ginoong Lin. Ako po si Chen Xiu. Bago ang lahat, nais kong subukan ang batang Ginoo. Paano? Paano niyo po susubukan? Sa pamamagitan ng pagtingin, pagdinig, pagtatanong, at pagsusuri ng pulso, sa pagtingin lang. Ako ang pasyente. Hindi ba ito ay labis na kahilingan? Kung wala man lang kayong ganoong kakayahan, mas mabuti pang bumalik na lang kayo. Maliit na bagay. Ang puso niyo po ay mas mabilis tumibok kaysa sa karaniwang tao. Siguro may sakit po kayo? Si Ginoong Chen ay tunay ngang isang mahusay na manggagamot. Halika. Ginoong Chen, kumusta po ang lolo ko? Ang matandang Ginoong Lin ay wala ng malaking problema. Dapat ituring si Ginoong Chen na isang pambansang manggagamot. Tanggapin niyo po ang aking pagpugay. Sobrang bait niyo naman po. Lolo Kian, lumabas po muna kayo at hintayin ako. Kakausapin ko lang po si Ginoong Lin ng mag-isa. Ang katawan ng matandang Ginoong Lin ay ayos na ngayon. Maaari na siyang mamuhay ng normal. Mayroon pa siyang kahit 2 o 3 taon. Pero ang matandang Ginoong Lin noon ay marahil may nagmaniobra. Alam ko ang tungkol dito. Mula nang mangyari ang insidente sa lolo ko, patuloy kong iniimbestigahan ang bagay na ito. Gayunpaman, wala akong anumang pahiwatig kaya para sa bagay na ito, maraming salamat kapatid Chen. Wag. Sapat na ang bawat isa ay may nakukuha. Siguradong alam din ni Ginoong Lin ang dahilan ng pagpunta ko. Kaya itong pangyayari. Maraming salamat Ginoong Chen. Nangangailangan lang tayo sa isa't isa. Siguradong alam din ni Ginoong Lin ang dahilan ng pagpunta ko. Alam ko. Ginoong Chen, simula ngayon, anuman ang kailangan mo, kapag kinailangan ng tulong ng aming pamilya Lin, sabihin mo lang, kung nais mong bumalik sa pamilya Chen, ang aming pamilya Lin ay laging nasa tabi mo. Sige. Dahil ganoon, hindi ko natatanungin pa ang tungkol sa matandang Ginoong Lin. Uwi na muna ako. Sige. Ang tanghalan ng lagaslas ay may ginagawa. Umalis kayo, walang kinalaman. Hindi pa nga ako ang lumalapit sa inyo, pero kayo na ang lumapit sa akin. Gusto ninyong mamatay. Hindi naman siguro kayo ganoon kabilis, di ba? Kung minsan, ang pagiging magaling sa pag-alaala ay hindi talaga maganda. Sabi mo, masarap naman ang maging inutil, hindi ba? Bakit kailangan mo pang makipag-ugnayan sa pamilya Lin? Gusto mong gamitin ang impluensya ng pamilya Lin para makabalik sa pamilya Chen? Ikaw lang, mangahas ka pang magsabi ng ganyan dito. Bakit? Hinahamak mo ba ako? Tingnan mo itong galing ko. Kaya mo ba? Aalis na ako. Ikaw grabe. Ito lang ang kaya mo? Maghintay ka lang. Ano? Si Chen Li ay natalo ng batang iyon. At nakipag-ugnayan pa sa pamilya Lin? Ikaw talagang bata ka. Binigyan mo ako ng malaking sorpresa. Pamilya Lin? Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, batang Ginoo. Kung hindi dahil sa iyo, ang mga vital signs ni matandang Ginoong Lin, hindi siya magiging stable at hindi ko rin makukuha ang mga bagay na ito. Matandang Kian, walang oras na dapat sayangin. Ilagay mo ang mga halamang gamot kanina, hayaang kumulo ng mahina sa loob ng kalahating oras, pagkatapos, dalhin mo rito.
Isang medikal na himala. Okay na. Isang himala sa medisina. Maliit na Ginoo. Malaki ang utang na loob ko. Si Kian ay walang kakayahang magbayad. Tanggapin mo ang pagyukod ni Kian. Matandang Kian. Masyado kang nag-iisip. Matandang Kian, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat kong sabihin. Sabihin mo. Binibining Kian, dahil masyadong mahaba ang pagkakatulog ng nervous system. Sige, sasabihin ko na lang direkta sa iyo. Pagkagising ni Binibining Kian, malamang na makalimot siya. Maliit na Ginoo, ang makita lang si Yue na magising. Nasiyahan na ako sa buong buhay ko. Pero hindi mo rin kailangan mag-alala ng husto. Ang alaala ni Binibining Kian, posible pa rin bumalik. Kaya sa panahong ito, samahan mo siya ng madalas. At ikuwento mo sa kanya ang mga bagay na lubos niyang naaalala dati. Direkta kang magsalita. Anong kumpanya ka? Boss Lee, kumusta ka? Ikaw ba ang nasa likod ng kaguluhan? Ikaw ba ang nasa likod nito? Ang regalong ito na ibinigay ko sa iyo, ayos ba? Ang anak ko ay ganito. Ang ginawa ng iyong manugang, hindi pa ako nagreklamo sa iyo. Ano pa ang gusto mo? Ako ang sumuntok. Sa akin niyo lahat ilabas ang galit niyo. Sa iyo, ilabas? Sa iyo mismo ako pupunta. Kung hindi ka papayag, magharap tayo. Sana mamaya kaya mo pa rin magsalita sa akin ng ganyan kayabang. Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Ang mga taong ito ay luluhod at makikipagtulungan sa iyo. Sige. Ang impormasyon ng Tianyun Group. Bagaman hindi ganoon kalaking pamilya ang pamilyang Su, isa rin itong pangunahing kumpanya sa Zhongdu City. Kuya Chen, sinasaktan ba nila kayo? Kailangan mo ba akong magpadala ng mga tao para ayusin sila? Hindi na kailangan magpadala ng tao. Ako mismo ang personal na pupunta. Kung sakali, tulungan mo akong bigyan sila ng kaunting pressure lang. Walang problema. Nga pala, paano na ang kalusugan ni matandang Ginoong Lin? Sa bagay na iyan, Kuya Chen, tunay kang huwatuo sa bagong henerasyon. Ang kalagayan ng lolo ko ngayon ay tuluyan ng bumuti. Ngayon ay nakakabangon na siya at nakakalakad. Kaya pa bang makatayo ulit ang anak ko? Boss Su, ang inyong anak ay malamang nakagalit ng isang bihasang doktor ng tradisyonal na medisina. Itong dalawang silver needle nakatarak sa central nervous system niya. Kung basta lang nating aalisin, maaari itong magdulot ng permanenteng pagkalumpo. Wala akong pakialam dyan. Kahit anong mangyari, kailangang gumaling ang binti ng anak ko. Hindi mo man lang magamot ang maliit na sakit na ito. Karapat-dapat ka pa bang tawaging doktor? Hindi ka marunong sa medisina, kaya huwag mong insultuhin ang reputasyon ko. Ang sakit niya ay walang makagagamot sa buong Zhongdu. Walang makapagpapagaling. Walang kwenta. Tatay, ayoko habang buhay na nakaupo sa wheelchair na ito. Tulungan mo ako. Chenshu. Oo. Tatay, kailangan mong ipahuli si Chenshu para sa akin. Para gamutin niya ang binti ko. Kung hindi niya ito magamot, papupuntahin ko siya sa kamatayan. Hindi nyo na kailangang huliin. Ako na mismo ang pumunta. Chenshu. Ang lakas ng loob mong personal na lumapit. Tao. Chenshu. Naglakas loob kang pumunta dito mismo. Mga tao. Ang tinutukoy mo ba ay ang mga nasa labas? Natatakot akong makaistorbo sila sa akin. Pinatulog ko na sila. Hinahangaan ko ang tapang mo na nag-iisa kang sumugod dito. Pero pinapayuhan kita. Ayusin mo ang paa ng anak ko. Kung hindi, siguradong... Sige, napakadali. Gumaling nga sa'yo. Bata,
Bagamat pinagaling mo ang aking paa, ngunit ang ginawa mong pagpapahiya, hindi basta-basta palalampasin. Gayunpaman, dahil sa pagiging matalino mo, nagpa siya akong bigyan ka ng pagkakataon. Ang babaeng gusto kong makasama ay walang nakakatakas. Kaya, hayaan mo ang asawa mong si Lee Ruoxue. Samahan ako ngayong gabi. Ikaw? Karapat-dapat ka ba? Tatay, Bawiin mo ang sinabi mo kanina. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo. Tama na. Bitawan mo ang anak ko. Kung hindi, sisirain ko ang inyong pamilya, Lee. Dapat ay malapit na rin ang oras. Hindi maganda, Sir Su. Panahon na. Hindi maganda, Sir Su. Bumagsak ng malaki ang stock ng aming kumpanya. Maraming shareholders ang nagbenta sa mababang presyo. Nawalan tayo ng bilyon-bilyong piso. Paano nangyari ito? Paano ito posible? Sir Su! Ayos ka lang ba? Ngayon, gusto mo pa ba na malugi ang pamilya Lee? Ikaw. Ikaw ang may gawa nito. Anong gusto mong mangyari? Gusto kong lumuhod ka. Ikaw. Mukhang hindi mo pa rin nakikita ang sitwasyon mo ngayon. Sa pamamagitan ng kakayahan, kayang-kaya kong ipabankrupt ang pamilya Su ninyo sa isang iglap. Sa pamamagitan ng personal na kakayahan, nakita mo na. Kung hindi ka pa rin magpapakita ng kooperasyon, hindi ko na kailangang panatilihin ka. Anong gagawin mo? Alam mo na kung ano ang gagawin, di ba? Alam ko. Alam ko. Kuya Lee, ako, si Su Shanming. Ang mga taong nakipaghiwalay sa inyo dati, pilitin ko sila na magmakaawa para makipagtulungan sa inyong lease building materials. Ay, dapat lang. Dapat lang. Hoy, may tao ba sa labas? May tao sa labas. Ano ang pangalan mo? Kumain ka na ba? Sino ka? Bakit hindi pa kita nakita? Kung may sasabihin, sabihin mo. Kung wala, aalis na ako. Pogi. Ang guwapo mo kasi. Tulungan mo naman ako, di ba? Alam mo ba? May isang baliw na matanda rito. Gustong ipatawag ako na daddy niya. Tingnan mo naman ang edad niya. Gusto pa niyang samantalahin ang isang birhen na tulad ko. Kung hindi lang ako hindi makagalaw, tatabunan ko ang lahat ng bigote niya. Kung hindi lang ako nakakagalaw, talagang bubunutin ko ang kanyang bigote. Hoy, gwapo! Hindi ka ba naniniwala sa akin? Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Kung ayaw mo akong tulungan, pwede mo na lang buksan ng TV para sa akin. Anong pinapanood mo? Bilisan mo at sabihin. Ang oras ko ay mahalaga. Gwapo. Gusto kong manood. Oh, ayan na. Aalis na ako. Malapit nang bumalik ang mga katulong. Tawagin mo lang sila kung may kailangan ka. Ano ang nangyari? Bakit ka umiiyak? Masama ba ang pagtrato sa iyo ni Elder Kian? Hindi ikaw, bakit ka umiiyak? Hindi ba mabuti sa iyo si Kian Lau? Hindi naman sa ganoon. Mabait naman siya sa akin. Kahit anong hingin ko ibibigay niya. Pero nalulungkot lang ako. Isang matandang hukluban na laging nakasunod sa akin at pilit akong pinapatawag na tatay. Bakit ka tumatawa? Ano ang nakakatawa doon? Sige na, sige na.
Nagsisimula na ang subasta. Ang mga itetendang items sa subastang ito, Hindi ko alam kung magkano ang maibebenta ng elixir na iyon. hindi na patatagalin pa. Siguro, mahal iyon. Ang una naming ipinipresenta ay isang purong 100 taong gulang na ginseng. Ang panimulang presyo nito ay 50,000. Ang bawat pagtaas ng presyo ay hindi bababa sa 5,000 piso. Magsimula na ang pagbibid. 3,000. 3,500. 50,000. Sige, nabenta. Ang galing, ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ngayon, ang aming pangunahing item ay isang bone molding pill. Ito na ang ating pangunahing item. Isang butil ng bone sculpting pill. Ang panimulang presyo nito ay 5,000,000 piso. Bawat dagdag ay hindi dapat mas mababa sa 200,000 piso. Simulan na ang bidding ngayon. 5,000,000 piso. 6,000,000 piso. 15,000,000 piso. Sige, ibinenta na. Ang pulong ay magtatapos na dito. Susunod, meron akong isa pang pribadong bagay na sasabihin sa inyo. Alam nating lahat, ang aking anak na nag-iisa sa katandaan ay nawalan ng malay dahil sa aksidente sa sasakyan at naging isang parang halaman. Dito, gusto kong humingi ng isang taiswidyen mula sa inyong lahat. Kung sino man sa inyo ang may koleksyon sa bahay, kahit pa ako ay malugi, ibibigay ko sa inyo ang isang kasiyasyang presyo. Batang Ginoo, ito ang lahat ng iyong kita mula sa auction na ito. Salamat, matandang Kian. Mukhang may sumusunod sa atin. Paano na ito? Parang may sumusunod sa atin. Anong gagawin natin? Para sa akin siguro sila. Mauna na po kayo. Ako na ang bahala. Ang bastos, naglakas loob pang tumakas. Habulin niyo siya kaagad. Sige, sugod. Batang maestro, masamang balita. Ano ba ang nangyayari? Kaninang umaga, pumunta ako sa silid ng inyong ina upang muling tingnan ang kanyang kalagayan. Pagbukas ko ng pinto, wala na siya sa kama. Sa simula, inakala ko na lumabas lang siya upang maglakad. Ngunit nang hinanap ko na siya sa buong mansyon, wala pa rin akong nakitang bakas. Hinanap ko ang buong mansyon, ngunit wala pa rin akong nakitang bakas. Paparating na ako. Magsumbong ka sa pulis at imbestigahan ang CCTV sa paligid. Sino kayo? Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Ruoksu. Nasagot ba ni Chen Xiu? Tinatawagan ko siya pero walang sumasagot. Hindi ko rin alam kung nasaan siya. Ano? Bakit ka pa nakatunganga? Tuloy mo ang pagtawag. Sinabi ko na ngang hindi mapagkakatiwalaan ng taong ito. Lola. 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 Bakit hindi ka pa dumarating? Lola. Sa huli na ang lahat. Chen Xiu, kung ayaw mong mapahamak ang iyong ina, huwag kang magkakamali. Bumalik ka at sabihin mo kay Chen Xiangming. Pupuntahan ko ang pamilya Chen, ngunit hindi pa ngayon. Bago iyon, ito ang limitasyon. Hintayin mo ako. Ang lola? Pumanaw na. Paano nangyari yan? Bakit ganito? Chen Xiu, anong ginagawa mo? Itigil mo yan. Umanaw na ang lola. Bakit mo pa sinisira ang katawan niya? Tapos ka na ba? Chen Xiu, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kanina? Sinadya mo ba ang lahat ng ito? Sinadya mong patayin ang lola para makaganti ka sa pamilya Li? Chen Xiu, sa tingin ko, planado mo ang lahat ng ito. Uminom ang lola ng gamot mo kahapon
At ngayon, ganito na ang nangyari. Kaya naghihinala ako na may problema sa gamot na yon sa aking pagsusuri. 2 sa sangkap ng gamot na yan ay lason. At iyon ay napakalakas na lason. Chen Shu. Dahil tinulungan mo ang pamilya Lee na malampasan ang krisis noon, hindi na kita sisingilin. Umalis ka. Chen Shu, umalis ka na. Chen Shu, umalis ka na. Pamilya Lee, binalaan ko kayo? Huwag masyadong maging mapagmataas. Kung gusto kong pumatay, hindi ko gagamitin ang ganitong maruming paraan. Ako, si Chen Shu. Hindi isang malambot na gulay na pwede ninyong gawin kahit ano. Ang tungkol sa lola, aalamin ko ang totoo. Hahanapin ko ang salarin at harapin ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Chen Shu, patawad. Nakalipas na iyon. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon? Makakahanap ako ng ebidensya upang patunayan ang pagkakaunawaan natin. Bagaman hindi gumaling ang sakit ni Lola, ngayon ay hindi ko pa magagamot si Lola. Nawawala ang aking ina, kailangan ko siyang hanapin. Pagbalik ko na lang gagawin ang pagpapagamot kay Lola. Pamilya Chen, ako ay nagbalik. Nasaan ang nanay ko? Ang pamilya Chen, nandito na ako. Nasaan ang nanay ko? 3 taon na ang lumipas, hinahangaan ko ang iyong katapangan. Lalo na nang marinig ko na ang aking mga tauhan, lahat ay natalo sa iyong mga kamay, talagang malaking sorpresa ito sa akin. Tatanungin ko ulit, nasaan ang nanay ko? Ako'y maituturing mong guro. Paano ka makikipag-usap sa akin? Huling tanong, nasaan ba talaga ang nanay ko? Kung hindi, gigibain ko ang pamilya Chen mo. Gigibain mo ang pamilya Chen ko? Ikaw? Nanay. Sure? Nanay! Anong ginawa mo sa nanay ko? Paano ko naman magagawa iyon sa aking hipag? Aking malaking pamangkin. Ayoko lang na magulo ang nanay mo, pinainom ko lang siya ng pampatulog. Ang pamilya yon. Cloud Family. Ang Cloud Family. Wala akong sama ng loob sa Cloud Family. Bakit nila ginawa ito sa aking ina? Ma. Bilis, hanapin mo sila. Siguraduhin mong talunin mo ang Cloud Family. Huwag kang magpatalo para sa iyong ina. Aalis ka? Paano na ang Chen family kung aalis ka? Kung babalikan tayo ni Chen Shu, walang sinuman sa Chen family ang makakapigil sa baliw na batang iyon. Pinangakuan ninyo ako na kapag nakuha ninyo ang gusto ninyo, poprotektahan ninyo ang Chen family. Huwag kang mag-alala. Sa madaling panahon, pupunta na ang batang iyon sa capital city. Sa tingin mo, kapag nakarating siya sa capital city, makakaalis pa kaya siya ng buhay? Pinangakuan ko kayo, sa panahong ito, walang sinuman ang manggugulo sa Chen family ninyo. Old Kian, bilis maghanda ka ng kwarto para sa akin. Paano nangyari ito? Imposible. Kung cardiac poisoning ito,
Dapat matagal nang tumigil ang tibok ng puso ng aking ina. Pwede kaya ang lason ng Shasindan? Shasindan, ito ay isang lubhang nakamamatay na lason na dahan-dahan. Kapag nainom, mabilis nitong sasalakayin ang puso at gagawin itong parang itim na puso. Binatang guro, lumabas ka na. Matandang Kian, pwede mo ba akong tulungan? Senyor Kian, pwede mo ba akong tulungan? Batang Ginoo, sabihin mo. Ang mga gamot sa reseta na ito, kailangan mong hanapin para sa akin. Batang Ginoo, para saan mo gagamitin ang mga gamot na ito? Hindi ko ililihim sa iyo. Ang lahat ng gamot na ito ay para iligtas ang aking ina. Ngunit huwag kang mag-alala. Gawin mo lang ang iyong makakaya. Batang Ginoo, makakasigurado ka kahit paikutin ko ang buong Jongdo. Tutuparin ko pa rin ang aking salita para sa iyo. Ay, teka. Nahanap mo na ba ang Tai Shui Jin na pinahanap ko sa iyo? Ang Tai Shui Jin ay nabili na kagabi. Ang galing. Pwede ko lang gamutin si Binibining Kian. Nako, napakagaling yan. Ano ang ginagawa mo? Gusto mo ba akong patayin sa lason? Kung ayaw mong mamatay, itago mo ang ekspresyon na iyan. Imulat mo ang iyong bibig. Ibuka mo ang bibig mo. Ito pa. Kaya mo ba? Hindi ko alam kung kaya ko. Pero huwag kang gumalaw. Kapag may naramdaman ka, sabihin mo lang sa akin. Mr. Kian, mabilis na gagaling si Miss Kian. Gumagalaw. Gumagalaw. Kaya ako talagang gumalaw. Sir, masama ang balita. May malaking problema. Anong nangyari? Yun ang nangyari kagabi. Ang insidente na kumalat sa lahat. Ngayong umaga, nakatanggap ako ng isang video. Iyon ang surveillance footage mo at ni Chen Xiangming. Nandoon pa rin ba ang video? Oo. Hoy, Kuya Chen, pumunta ka ba sa pamilya Chen ng mag-isa? Paano mo nalaman? Nakatanggap ako ng isang email, mayroong isang video. Ay, oo nga pala. Gising na ang matandang lalaki, gusto kanyang pasalamatan. Kung may oras ka, bumalik ka ulit. Binatang guro, ano sa tingin mo ang gagawin natin dito? Hayaan mo lang. Kahit panabunyag ako, ano naman? Hindi naman nila ako huhubaran ng balat, di ba? Bakit ka naman nasasabik? Kahit na nailantad ako, ano ngayon? Hindi kaya sisirain nila ako? Bakit ka ba nagagalit na naman? Ang pangit ng lasa. Hindi masaya kahit kaunti. Gusto ko lang ipaalam sa iyo ang kahihinatnan ng pang-aapi sa akin. Tingnan natin kung mangangahas ka pa ba sa hinaharap. Nangangahas ka pa ba? Dahil hindi ka naman nagmamalasakit dito, hindi ibig sabihin hindi ka nagmamalasakit sa iba.
Sino ang nangapi sa'yo? Anong ginagawa mo? Kung papatayin mo ako, sige. Kung balak mo akong pagsamantalahan, magpapakamatay ako sa pamamagitan ng pagnatngat ng dila ko. Yan ba ang paraan mo para labanan ako? Kasi sinasamantala mo ako. Ganito na lang. Tulungan mo ako at kalimutan na natin ito. Kung hindi, sasabihin ko kay Chian Lao para siya na ang magdisiplina sa iyo. Ano yon? Chian Lao, nahanap na ba ang taong ipinahanap ko sa inyo? Ipinadala ko na ang lahat ng tao ko para maghanap, pero wala pa ring balita. Eh ang gamot? May balita na ba? Isang uri ng gamot ay nasa atin na. At may balita na rin sa 2 pang gamot pero sa iba wala pa ring balita. Isang uri ng gamot ang nakuha na. At may balita na rin sa 2 pang gamot. Ang natitira ay wala pa ring balita. Maraming salamat, Kuya Pera. Tungkol naman sa bayad, babayaran ko na lang kayo lahat mamaya. Malit na maestro. Napaka-formal mo naman sa sinabi mo. Mukhang kailangan kong humingi ng tulong sa pamilya Lin. Pamilya yon ng kabisera. Ano ang gusto ninyong gawin? Boss, hayaan niyo po akong yumukod sa inyo. Patawarin niyo po ang aming pagkakamali. Patawarin niyo po kami sa hindi pagkakaunawaan, sa hindi po pagkilala sa inyo, sa aming paglapastangan sa isang banal na tulad mo. Patawarin mo po kami, boss. Pakiusap, kuya. Patawarin niyo po kami. Napanood ninyo ang video. Ang ating alitan, sasabihin mo lang na ayos na? Chenge, handa akong maging tapat sa inyo, maglingkod, at sumunod sa bawat utos ninyo. Maganda pakinggan. Pero paano kung bigyan kita ng isang pagkakataon na bumawi? Chenge, sabihin niyo po, kahit ano po ang ipagawa niyo, gagawin ko. Hindi naman ganoon kalala. Napakadali lang, tulungan mo akong hanapin ang isang tao. Ang alam ko lang ay ang nangyari sa kanya 3 taon na ang nakakaraan. Kung sa loob ng 1 linggo, makita mo siya? Ang nakaraan, itatrato kong parang walang nangyari. Kung hindi mo siya makita, ang magiging bunga, alam mo na. Ang pangalan niya ay Wang Yang. 3 taon na ang nakakaraan. Iyon lang po ang impormasyon. At mula pa, 3 taon na ang nakakaraan. Binigyan na kita ng pagkakataon. Kung makikita mo siya, yon ay depende na sa kakayahan mo. Hoy, bakit ang bagal mong sumagot? Bakit ikaw? Ang numerong ito sa'yo? Ang tanong mong ganoon kababa ay ang pinakamalaking insulto sa isang hacker na tulad ko. Hindi mo maintindihan? Ano man yan? Bilisan mo? Abala ako. Hindi ba humingi ka ng tulong sa akin ngayon? Nakita ko na. Hintayin mo ako sa bahay. Papunta na ako. Ang bilis naman? Alaga bang nakahanap ka ng pahiwatig? Ninakaw ko ang lahat ng CCTV footage malapit sa Lee family noong gabing iyon. May isang tao talaga na kaduda-duda. Tumawag nga siya. At pumasok ulit ako sa telephone call center ng Jongdu City. Noong gabing iyon, isa sa mga tawag ay galing sa kanya. Nang gabing iyon, isang tawag ang ginawa niya.
Hindi ko inakala na ang babaeng tulad mo ay medyo mahusay pala. Siyempre naman. Kailan mo natutunan ang hacking skills na iyan? Paano? Ang bilis mo namang humanga sa akin? Sagutin mo lang ang itatanong ko sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero parang ang mga bagay na ito ay nakaukit na sa isip ko. Marunong ka na ba nito dati? Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko mas mahusay ako ngayon kaysa dati. Dalaga, pwede mo ba akong tulungan maghanap ng ilang sangkap na panggamot? Tutulungan kita, pwede rin. At masisiguro ko, basta't may nag-usap tungkol sa mga pangalang iyon, kaya kong i-filter para sa iyo, at sa buong Longguo pa. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba akong tumulong? Ano? Gusto mo bang tulungan kita? Sabihin mo, ano ang gusto mo? Iyon. Simple lang. Gusto kong maging alipores kita. Sabi mo tayong dalawa, nasa iisang kwarto. Hindi ba dapat may mangyari? Guwapo, nagbibiro lang ako kanina. Sigurado ka? Hoy, tumigil ka. Bakit ikaw na naman? Alam mo ba kung saan ito? Ito ang bahay ng pamilya Tian, huwag ka nang manggulo, lumayas ka. Bumibisita ako para sa kaarawan. Paano ako nanggulo? Ito ay isang porselana ng bulaklak ng peach mula sa dinastiyang Qing. Nagkakahalaga ng 10 milyong yuan. Gusto mo ba o hindi? Umatras ka. Ang regalo mula kay kapatid na Chenshu. Bakit hindi mo pa kunin agad? Regalo to galing kay Chenshu, yung nakababatang kapatid. Hindi mo pa ba tatanggapin agad? Opo, patriarka. Chenshu, may daan papuntang langit pero ayaw mong tahakin, sa halip sumugod ka pa sa impyerno na walang pinto? Alam mo ba kung nasaan ka? Siyempre alam ko. Ito ang tahanan ng pamilya Tian. Alam mo na nga, pero naglakas loob ka pa rin pumunta? Ngayong araw ipapakita ko sa'yo kung ano ang kapalit ng panghahamon sa pamilya Tian. Bibigyan kita ng pagpipilian. Lumakad ka sa pagitan ng mga hita ko ng 10 ulit, tapos dilaan mo ng malinis ang talampakan ng sapatos ko at hahayaan kitang makalabas dito ng buhay. Tumahimik. Narinig mo ba? Bilisan mo at dilaan mong malinis ang talampakan ng sapatos ko. Tay, mali ang binugbog mo. Siya ang dapat mong bugbugin. Mukhang kailangan na kitang ipagpagawa ng salamin sa mata. Ikaw mismo ang pinapalo ko. Walang utang na loob na anak. Niyang manggago ng sariling ama. Hindi ganito kalala. Ikaw ang pinapalo ko. Ikaw na anak na walang utang na loob. Walang kasing sakit na pasakit sa magulang ang ganyan. Chenshu kapatid. Hindi ko napalaki nang maayos ang aking anak. Marami siyang kasalanan. Sana ipagpasensyahan mo. Sisiguraduhin kong paparusahan ko siya ng gusto. Ano ba talaga ang nangyayari? Tatay, siya ang kaaway ng anak mo. Tingnan mo ang mga sugat ko. Lahat yan ay gawa niya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin dito ngayon? Kukunin ko siya. Magkano ang gusto mo? Lahat ng mayroon ng pamilya Tian. Ibibigay ko sa'yo. Bakit ka nakikipag-usap pa sa ganyang klase ng tao? Manahimik ka. Kung ayaw mong mabuhay, papatayin kita ngayon. Chenshu kapatid. Hindi ko alam kung tungkol dito. May pag-uusapan pa ba tayo? Wala na. Paano kung ganito? Bibigyan kita ng impormasyon na siguradong interesado ka. Palayain mo ang anak ko. Ang nagkamali ay kailangang umamin. Kailangan ko siyang dalhin. Bastos ka. Huwag kang mapagkunwari. Sasabihin ko na ngayon dito, sino man ang magtatangkang kumuha ako sa bahay namin, imposible. Huwag kang mag-aakalang dahil lang may kaunting kakayahan ka. Ay lalabag ka na sa batas. Mga tauhan. Handa na ba ang lahat?
Lumuhod ka. Ruoxue, ito ang paliwanag sa ipinangako ko sa iyo? Chen Shu, ano ang ginagawa mo? Siya ang salarin na nanakit kay Lola. Nahuli ko na siya at dinala rito. Hoy, Tian Xiao. Yung sa kanluran ba? Oh, may silid sa kanluran ng villa at ang matandang babaeng nakahiga sa silid, siya ang target mo sa pagkakataong ito. Aamin ka ba o hindi? Aamin ako. Aamin ako. Ako ang may kagagawan ng lahat ng ito. Chen Xiu, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na ito uulitin. Kumusta na si Lola ngayon? Ang vital signs ni Lola ay matatag pa rin. Wala namang pagbabago. Mabuti kung ganon. Ngunit sa ngayon ay hindi pa magagamot si Lola. Ang susunod na paggamot ay aabuti ng halos 3 araw. Kai, Kian Lao, anong nangyari sa inyo? Senyor Kian, ano po ang nangyari sa inyo? may naalala ka pa ba tungkol sa Zhongtian Group? Ang tinutukoy ninyo po ba ay si Zhou Xiang? Oo. Naibenta na ang Zhongtian Group. Sa totoo lang, wala akong kamalay-malay sa balitang ito. Dapat sana, meron akong 20% shares sa Zhongtian Group. Kahit ganoon, wala akong narinig na kahit anong balita. Pinuntahan ko si Zhou Xiang para magtanong, pero napakasama ng kanyang ugali. Hay, nagtanong ako sa ibang paraan. Doon ko lang nalaman na isang tao mula sa Kyoto ang bumili ng Zhongtian Group. Senyor Kian, ang mga shares ng Zhongtian Group. May balita na ba? May balita na. Ngunit sa lungsod ng Zhongdu, mayroon lamang 2 klase ng halamang gamot. Ito ay ang Huigang Kao at Zhuxueguo. 2 lang ito? Pero kung gusto mong makuha ang 2 halamang gamot na ito, kailangan mong magbayad ng malaking presyo. Pero kung gusto mong makuha ang 2 halamang gamot na ito, kailangan mo pa ring magbayad ng isang tiyak na halaga. Ang dugong prutas ay nasa lungsod sentral ngayon, nasa kamay ng unang pamilyang Lin. Paano naman ang halamang pagpapanumbalik? Tungkol naman sa halamang pagpapanumbalik, nasa kamay iyan ng pinuno ng Tian Wugang, isa sa 3 underground na puwersa sa lungsod sentral. Ang Tian Wugang, isa sa mga higanting puwersa ng dilim sa lungsod sentral. Lolo, ito nga pala ang si Chen Shu na sinabi ko sa inyo dati. Magandang araw po, Matandang Lin. Binata, napakagaling mo. Sino kaya ang nagturo sa iyo? Pasensya na po, hindi ko po talaga kayang sagutin ang tanong na iyan. Ang batang ito ay may sariling personalidad. Gusto ko siya. Hindi na ako magtatanong pa. Matandang Lin, may nararamdaman po ba kayong masama sa inyong katawan kamakailan? Alam ko ang sarili kong katawan. Wala na akong hihigit pa sa 2 taon. Changkyong? Maganda ka. Uuwi na ako sa kapital. Batang kapatid, gusto mo bang sumama sa akin? Munting kapatid, gusto mo bang sumama sa akin? Wala pa akong balak pumunta sa kapital sa ngayon. Sige. Kung may anumang mangyari, hanapin mo ako sa kapital. Maraming salamat sa kabutihan ni Matandang Lin. Kapatid Chen, dati nagkaroon tayo ng kasunduan na kapag bumalik ka upang hamunin ang pamilya Chen, kakampi namin, ang pamilya Lin, ang iyong panig. Ngunit ngayon tila, hindi mo na kailangan ng aming pamilya Lin. Ngunit iyon pa rin ang sinabi ko, kung mayroon kang anumang kailangan na tulong mula sa amin, ang pamilya Lin, huwag kang mag-atubiling humingi. Dumating na ang pagkakataon. Mayroon nga akong isang bagay na nais kong ipatupad sa inyo. Ang aking ina ay nalason ng pamilya yon. Gusto ko ang nag-iisang Zhuxueguo ng pamilya Lin upang gamutin ang lason ng aking ina.
Hindi madaling kalaban ang pamilya yun. Mag-ingat ka. Magandang araw po, kuya. Ano? Nahanap na ba ang taong iyon? Opo, Kuya Chen. May balita na po. Kuya Chen, sa loob po ng 2 araw ng walang tigil kong paghahanap. Diretso na sa punto. Opo. Kuya Chen, ang hinahanap na yung taong nagngangalang Wang Yang, base po sa aking masusing pagsasaliksik, dati po pala siyang kabilang sa mundo ng mga masasamang loob. Pero sa mga araw na ito, nagkaroon siya ng problema. Siguro, Huwag kang magsayang ng salita, siguro ano? ang nobya po ni Wang Yang ay nagustuhan ng isa sa 3 pinakamakapangyarihang pinuno ng underworld sa lungsod ng Zhongdu, ang Tian Wugang. Itong si Wang Yang po ay bugbog sarado na. Hindi ko na po kailangang sabihin pa ang susunod na mangyayari. Siguro po naiintindihan nyo na, Kuya Chen. Dalhin mo rito si Wang Yang. Sige po. Naisip mo na bang maghiganti? Pinapangarap ko po. Naisip mo na bang maghiganti? Araw-araw kong pinapangarap. Pero, ikinalulungkot ko, Kuya Chen. Wala akong ganoong lakas. Ang lakas ng Tianggubang ay hindi natin kayang labanan. Kung bibigyan kita ng pagkakataon, gusto mo ba o hindi? Gusto ko. Kuya Chen, sabihin mo, ano ang gusto mong ipagawa sa amin? Huwag magmadali. Kuya, kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling sabihin. Kahit anong mahirap na pagsubok, hindi ako aatras. Umuwi ka muna at magpahinga? Huwag kang lalabas nitong mga araw. Pag magaling ka na, bumalik ka rito para hanapin ako. Sige po. Tungkol sa nangyari dati, ako ang nagkamali. Tapos na iyon. Walang problema. Uy, hindi ba yan ang dati kong walang silbing ex-boyfriend? Liro Oxue? Anong ginagawa niyo rito ngayon? Kasama ang asawa mong sumama sa inyo? Lumabas para kumain? Liro Oxue, bakit ngayon ka lang may oras na magdala ng asawa mong naninirahan dito para kumain? Ang baho ng bunganga mo? Hindi ka nagsipilyo paggising mo, no? Kumakain ng pera ng babae. Bakit mo ako pinapunta rito? May sasabihin ka ba? Oo, may gusto akong sabihin sa'yo. Sana pumayag ka. Sabihin mo muna kung ano yan, para malaman ko kung kaya kong pagbigyan ka. Gusto kong humiwalay at magtatag ng sarili kong kumpanya. Sana tulungan mo ako. Pwede ba? Bakit naman? Hindi ba masaya sa kumpanya ng pamilya? Makakamit ko ba ang posisyon ng pinuno ng pamilya? Yan din ang totoo. Ano naman ang gusto mong gawin pagkatapos mong umalis? Balak kong pasukin ang larangan ng medisina, kaya tingnan natin kung gusto mo akong tulungan. Gawa ng Tianwu Boxing Club? Mga walang kinalaman, umalis kayo. Taga Tianwu Fist Society kami. Umalis kayo, mga walang kwentang tao. Baka gusto nating lumipat ng lugar? Ang mga tao sa Tianwugang ay hindi madaling kalabanin. Huwag magmadali, tingnan natin muna. Pare, ikaw ba yung punyetang si Luoxia? Sabi ni Young Master Lu, ibigay mo sa akin ang deer ear grass. Kung hindi, pilain kita ngayon.
Anong tinitingnan mo? Nasaan ang deer eargrass? Ilabas niyo ang lahat ng gumagawa ng gulo. Lumabas ka muna at hintayin ako. Diyan na ako mamaya. Ingat ka dyan. Ibigay niyo ang deer eargrass. Kung hindi, walang makakalabas sa pinto na ito ngayon. Itong deer eargrass, gusto ko rin. Akala mo ba, dahil mag-isa ka lang, na nilabanan mo si Chen Xiangming, ay makakapang-abuso ka na rito sa akin? Iniisip mo bang kalabanin si Chen Xiangming ng mag-isa? Kaya mo akong bastusin dito? Hindi naman. Gusto ko lang ang bagay na ito. Gusto mong mamatay? Alam mo ba kung sino ako? Ngayon, may karapatan na akong kunin ang Luergrass, hindi ba? Hindi ka ba natatakot na magalit ang pamilya yon? Marami na akong nagawang bagay na ikinagalit ng pamilya. Yun ninyo, hindi na ito kasama doon. Ang lure grass na ito, ibebenta ko sa ibang tao. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi mo sukat akalain kung gaano kalakas. Sigurado ka bang kukunin mo ito? Ayokong ulitin ang sinabi ko. Ibigay mo ang Luergrass. Chen Xiu, tandaan kita. Kuya Chen, Ilang tao ang kaya mong tipunin ngayon? Kapatid na Chen, gaano karaming tao ang kaya mong tipunin ngayon? Mamaya, padadalhan kita ng address. Dalhin mo sila para hanapin ako. Sige, huwag kang mag-alala kapatid na Chen. Si Chen Xiu ay nagiging napakalakas kamakailan. Hindi ba plano ng ginang Chen na... Matandang Tian. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Si Chen Xiu ay miyembro pa rin ng pamilya Chen, gaano man siya. Nagkamali ako. Binili ko na ang mga tao ng pamilya Li. Naghihintay lang ako na makipagtulungan ng ginang Chen sa akin. Ngayon, mukhang hindi interesado ang ginang Chen sa mga bagay na ito. Kung gayon, aalis na ako. Matandang Tian. Bakit nagmamadali? Maari pa nating pag-usapan ito ng dahan-dahan. Upo. Si Chen Xiu ay isang taong walang koneksyon. Ngayon, tanging tayo lang ang makakagawa mula sa mga miyembro ng pamilya Li. Mahal, bakit hindi ka pumasok sa opisina? Inagaw ang aking kapangyarihan. Honey, bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Inagaw nila ang aking kapangyarihan. Ngayon, wala na akong kinalaman sa korporasyon. Utos iyon ng matandang ginang. Wala na akong magawa. Hindi ko alam kung anong salamangka ang ginawa nila sa matandang ginang. Kung gugustuhin mo, matutulungan kitang patatagin ang iyong posisyon sa kumpanya. Anong balak ninyong gawin? Umalis ka. Kailangan naming makita ang matandang ginang. Kagagaling lang ng matandang ginang sa malubhang sakit. Huwag kayong magulo dito. Ako ang magulo? Kung gayon, kailangan nating pag-usapan ito ng maayos. Bakit ko kailangang isuko ang aking kapangyarihan? Makararating ba ang korporasyon sa kasalukuyang estado nito kung wala ako? Paulit-ulit ko kayong tinolerang lahat. Ano ang kapalit? Pakiusap, ipaliwanag mo sa akin ng maayos? Umalis. Pupuntahan ko ang matandang ginang. Nagpapahinga ngayon ang matandang ginang. Ayaw niyang makita ang kahit sino. Wala kang karapatang magsalita. Tumahimik. Tama na. Dapat nang matapos ang kaguluhang ito. Lola, sa wakas lumabas na kayo. Tingnan niyo po kung gaano kayabang si Chen Xiu. Umalis ka sa harapan ko. Tumayo ka ng maayos. Chen Xiu, kayo, mag-asawa. Ano bang pinagkaabalahan niyo buong araw? Lola, alam niyo ba ang sitwasyon ng kumpanya? Alam ko. May gusto ka bang sabihin? Ang ipasa, ang kapangyarihan, kaya ko. Pero dapat sa mas may kakayahang tao, hindi ba? Tingnan niyo ang mga taong ito sa pamilya. Hahayaan niyo lang bang mapanood ang kumpanyang itinatag niyo, mawasak sa kamay ng sarili ninyong henerasyon? Simula ngayon,
Si Ruoksyo ang mamamahala sa lahat ng operasyon ng kumpanya. Ang iba pang miyembro ng pamilya, makakatanggap lamang ng dibidendo. Lola, sa tingin ko po ay hindi maganda iyon. Manahimik ka. Nagpasya na ako. Wala kang karapatang tumutol. Chenshu, sumama kayong dalawa sa akin sa loob. Chenshu, sabihin mo sa akin ng totoo. Ano ba talaga ang kalagayan ng katawan ko? Lola, hindi po maganda ang sitwasyon ninyo. Nakakapagsalita pa po kayo ngayon. Lahat ay dahil sa naunang paggamot ko. Paano nangyari ito? Hindi ba't maayos lang ang lahat kanina? Kung gayon, gaano pa katagal ang natitira sa akin? Maaaring 2 o 3 buwan o 2 linggo lang. Depende po ito sa inyong emosyon. Iwasan po ang madalas na pagkagalit. Chenshu, ano ang mga plano mo ngayon? Lola, handa po akong tulungan si Ruoksue upang maging nangungunang pamilya ang pamilya Lee sa Jongdo. Nasa sa inyo na po kung paniniwalaan niyo ako. Huwag po kayong magmadaling sumagot. Pag-isipan niyo po itong mabuti. Chenshu, lumabas ka muna. Gusto kong kausapin si Ruoksue ng mag-isa. Chenshu, huwag kang magsaya ng maaga. Sasabihin ko sa iyo, ito ang bahay ng mga Lee. Ikaw ay isang manugang lamang na nakatira sa bahay ng mga Lee. Kung magulo ka pa, susuntukin na talaga kita. Chenshu, sa Rose Restaurant, 30 minuto lang ako maghihintay sa iyo. Ruokshu, tungkol sa nangyari ngayon, gusto kong ikaw ang magpasya. Lola, ikaw. Huwag ka nang magsalita. Hinihintay ko ang iyong sagot. Gusto kong pagkatiwalaan si Chenshu kahit isang beses. Kung gayon, simula ngayon hindi ka napapasok sa kumpanya, manatili ka sa akin para matuto. Kalahating oras. Ang galing mong mang-schedule ha? Kaya ano? Kung naparito ka para sa usapin ng Deer's Eargrass, wala na tayong pag-uusapan. Hindi ko kailangan ng Deer's Eargrass. Naparito ako para makipag-usap sa iyo tungkol sa ilang bagay. Kung papayag ka sa akin, kaya kong bigyan ka pa ng mas maraming bagay. Halimbawa na lang, ang mga herbal na gamot na kinolekta mo kamakailan. Ikaw ang nagligtas kay Master Lin Zhengxiong, di ba? Ano man ang ibigay mo sa akin, hindi kita tutulungan laban sa pamilya Lin. Hindi mo na gusto ang buhay ng iyong ina? Mayroon ako sa kamay ko ang mga herbal na gamot na kailangan mo. Kung papayag kayong makipagtulungan sa amin. Ang lahat ng halamang gamot na ito ay magiging inyo. Oy, Chenshu, nalaman ko na. May kinalaman dito ang pangatlong binata ng pamilya yon. Alam ko na. Unang binibini ng pamilya yon. Napakagaling mo talagang magplano. Nandito ako para makipag-usap sa iyo tungkol sa kooperasyon. Paano mo nasabing panlilin lang ito? Ang mga halamang gamot na ito, ibinigay sa iyo ng pangatlong binata ng pamilya yon, di ba? Mang naglagay ng lason sa aking ina, ay ang inyong pamilya yon. Tapos pinapupunta mo pa ako para bigyan ako ng halamang gamot. At pinapapunta mo pa ako para tulungan kayong labanan ang pamilya Lin. Napakagaling ninyo talagang magplano. Kaya ba talaga para sa pamilya Lin? Kakalabanin mo kami. Ang pamilya yon.
Kaya ba talagang i-offend mo ang Cloud family para sa Lin family? Anong pakialam ko? Binabantaan mo ba ako? Ito ay isang paalala lamang ng pakikipagkaibigan. Kung gayon, talagang kailangan kong magpasalamat sa iyo. Bakit ka nandito? Mr. Kian, gusto kong dalawin ang nanay ko. Kumuha rin ako ng housekeeper. Araw-araw, para sa nanay mo, binabaligtad ang kanyang katawan upang maiwasan ang muscle atrophy. Maraming salamat, Mr. Kian. Ang tungkol sa bagay ni Kian Yu, hindi mo ba sasabihin sa akin? Ang tungkol sa kay Kian Yu, hindi mo ba balak ipaliwanag sa akin? Ang tungkol sa kay Kian Yu, ang totoo niyan, kasalanan ko. May kinalaman ito sa pamilya yun. Ang pamilya yun ng Kyoto. Mula pagkabata, wala nang ina si UR. Ako ang nagpalaki sa kanya. Pinadala ko siya sa Kyoto para mag-aral ng medisina. Hindi ko inaasahang nakipag-ugnayan siya sa mga miyembro ng pamilya yun. Ayaw kong ipakasal si UR sa pamilya yun. Hindi ko inaasahang ginawa nila siyang ganoon. At ibinalik sa Jongdo. Sinasabi pa nila na maliit na parusa lamang ito kung ipapakasal ko si UR sa pamilya yon. Sinabi nilang kaya nila itong pagalingin. May hinala ako. Sa loob ng pamilya yon ng Kyoto, mayroon ding tradisyon ng medisina. Muli ang pamilya yon. Ano ito? Ito ang kontratang pinirmahan mismo ng kabilang partido na i-transfer na ang pera. Talagang nagtagumpay tayo. May karapatan pa ba silang tumanggi? Ang produkto ko, tiyak na sisikat sa buong Dragon Country sa hinaharap. Malaking kita ang idudulot nito sa kanila. Sino ba naman ang nagsabing malambot ang puso ko? Ang kalambutan ng puso ay isa ring sakit. Pirmahan mo ang kontratang ito, lahat ng ito ay magiging iyo. Talaga bang ayaw mong pakawalan ito? Oo naman. Ang mga lalaki ay nagtatrabaho para sa mga babae, hindi ba? Ay, oo nga pala. Dapat na nating ayusin ang tungkol sa pabrika sa lalong madaling panahon. Kapag lumabas na ang ulat, magre-recruit na tayo ng mga manggagawa para sa produksyon. Tungkol sa pabrika, ganito ang iniisip ko. Pinili natin ang acquisition, gamitin ang kasalukuyang linya ng produksyon para sa mabilis na pagproseso upang mas mabilis na makapasok ang produkto sa merkado. Ang usapin sa pabrika ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Kung kailangan mo ako, magaling ako sa suntukan. Mahal, oras na para matulog. Ay, aking butihing manugang. Nakabalik ka na. Kumain ka na ba? Ma, kumain na ako. Nasaan si Ruoksue? Si Ruoksue? Lumabas si Ruoksue kasama ang lola. Kasama ang lola lumabas. Oo. Hindi mo alam. Sa mga araw na wala ka, ang lola, unti-unting ibinigay ang pananalapi ng kumpanya. Kay Ruoksue. Hello? Hello? Ikaw ba si Chenshu? Sino ka? Huwag mong alamin kung sino ako. Alas 10 ng umaga. Dalhin mo ang 200 milyong cash check dito at hanapin ako. Alas 10. Tandaan mo, kapag naantala ng 1 minuto, mawawala ang isang daliri niya. At saka, si Lola Lee ay nasa kamay ko rin. Manugang, anong nangyayari? Wala po, ma. Magpahinga po kayo. Lalabas po muna ako? Sige. Lumabas ka. Akala ko hindi ka lalaki. Hindi ka naglakas loob na dumating? Nandito na ako. Palayain si na Roxanne at ang matanda. Palayain? Siyempre, papalayain ko sila. Nasaan ang pera na napag-usapan? Mayroon akong pera. Kailangan kong makita si na Roxanne at ang matanda. Sige, pagbibigyan kita. Anong ginawa mo sa kanila? Ito ay binabalutan ko ng unti-unti.
base sa video. Hindi ba napaka-profesional ng pamamaraan? Ang babaeng ito ay napakabata. Kung hindi dahil sa pera, hindi ko na mapigilang saktan siya. Tungkol naman sa matanda, hindi ko pa masyadong nagagalaw, ay patay na. Ano? Patay na ang matanda? Napakamasama talaga. Chenshu, ano ka ba sa tingin mo? Paano mo nagawang hawakan ang matandang ito? Ang matandang ito ay ang panganay na young master ng Tiani family. Pababayaan kitang magdusa ng masahol pa sa kamatayan. Tingnan natin. Sino ang magdudusa ng masahol pa sa kamatayan? Hindi ako, si Li Hongye. Li Hongye. Ang traidor na iyon. Ruoxue. Lola. Ruoxue. Lola? 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 Si Tian Yi ang hayop na yon. Para protektahan ako si Lola, kinagat niya ang kanyang dila hanggang mamatay. Sa Lee family, si Lola ang pinakamabait sa akin. Kung hindi dahil kay Lola, hindi ko man lang matatagalan sa Lee family. Ngayon, pinoprotektahan ka ni Lola sa ganitong paraan. Lubos akong humahanga kay Lola. Lintek na si Tian Yi. Siya ang naghanap sa iyo. Siguradong ipaghiganti ko ito. Gagawin kong miserable ang kanyang buhay. Sa ganitong paraan lamang, masisiyahan ang kaluluwa ni Lola sa langit. Ruoksu, dadaling kita para makita ang isang tao. Kuya Chen, ano ang gagawin natin sa taong ito? Chenshu, bilisan mo at pakawalan ako. Binalaan na kita, walang dahilan ng pagkulong mo sa iba at pwede kang makulong dahil dito. Maging matalino ka at pakawalan ako. Isa ka lamang aso ng aming pamilya. Chen Ziu, huwag kang masyadong lumabis. Pinsan din ako ni Li Ruoxue. Ganoon ang pagtrato mo sa akin. Hindi ka ba natatakot sa karma? Ang tigas ng iyong loob, ha? Noong binihag mo si Lola at si Ruoxu, naalala mo ba na ang apelyido mo ay Li? Habang sariwa pa ang bangkay ni Lola, tumulo ba kahit isang patak ng iyong luha? Ngayon, natatakot ka na? Kung hindi dahil sa pagkakakutsaba mo sa pamilya Jiang, pakikipagsabuatan kay Tian Yi at pagdakip kay Lola at kay Ruoxue, paano mamamatay si Lola? Chen Shu, ano ang gagawin mo? Takot ka na? Kanina, hindi ba ang tapang mo? Ngayon, bakit ka umurong? Chen Shu, wag. Wag, Chen Shu. Chen Shu, alam kong nagkamali ako, hindi ako tao. Chen Shu, nagmamakaawa ako, palayain mo ako. Magiging utusan mo ako, kung ano man ang ipagagawa mo, gagawin ko, Chen Shu. Palayain mo ako, Chen Shu. Paglilingkod sa'yo, bilang isang alipin, ano man ang ipagawa mo, gagawin ko, Chen Shu. Patawarin mo na ako, Chen Shu. Karma, hindi perpekto ang hustisya ng langit. Mag-iwan ng kaunting espasyo. Huwag mong ubusin lahat. Hindi ako ang pumatay. Lola, hindi ako ang nanakit sa'yo. Huwag mo akong saktan. Hindi ako ang pumatay. Hindi ako. May problema ba? Chenshu, nabalitaan kong si Li Ruoxu ay matagal nang naghahanap ng mga katuwang na pabrika, pero lagi siyang nabibigo at walang nagtagumpay. Ano ang gusto mong sabihin? Gusto kong sabihin ay sabihin mo kay Li Ruoxu na sumuko na siya. Hindi kayo magkakaroon ng anumang tagumpay sa kabuuan. Jiang Ke, pinapayuhan kitang huminto para hindi ka madamay sa kapahamakan niya. Huminto? Bakit ko naman hihinto? Kayo ngayon ang hindi nagtatagumpay.
sa pakikipaglaban sa aming pamilya Jiang, dapat matagal mo nang naisip na ganito ang magiging katapusan. Kalabanin ang Jiang family namin, dapat naisip mo na ito ang mangyayari. Ibig sabihin, wala nang pag-uusap? Sige, ipakita ninyo ang kaya ninyo. Xiaokei, sigurado ka bang hindi nila nakuha ang kontrata sa Jade Factory? Huwag kang mag-alala. Ipinagkatiwala ko ito sa mga pinagkakatiwalaan kong tao. Huli nang dumating sina Chen Xiu. Gawin nyo ang sinabi ko. Chen Xiu, talaga bang kaya? Mahuuli kaya sila? Kapag nagipit ang aso, tumatalon din ito sa bakod. Base sa ugali ni na Jiangke at Tianyi, tiyak na hindi nila hahayaang lumago tayo ng husto. Kung malaman nila ang tungkol sa Zide Factory, ito lang ang tanging paraan na magagawa nila. Hello? Young Master Tian, masama po ang balita. Bakit ka nagpapanik? Ano ang problema? Sabihin mo. Masama po ang balita, Young Master Tian. Nakuha na po ni Chen Xiu ang kontratang iyon. Ano? Nakuha ni Chen Xiu ang kontratang iyon. Ano? Anong nangyari? Nakuha na nila Chen Xiu ang kontrata sa Zide Factory. Ito, paano nangyari iyon? Sila Li family? Ang Tian family namin at ang Jiang family ninyo ay nagtutulungan, ngunit ang paraan ng pagtatrabaho ng Jiang family ninyo talagang nagpapaisip sa akin. Totoo ba ang balita sa internet? Ngayon pa lang ba tayo kikilos laban sa Tian family? Hindi pa ito ang tamang oras. Ang ganitong pag-atake ng publiko sa Jiang family makakaapekto lang sa kanilang negosyo. Gustong mapuksa ang Jiang family? Mukhang medyo mahirap pa iyon. Hello? Chen Xiu, anong ginawa mo? Hello? Chen Xiu, ano ang ginawa mo? Binibining Jiang. Mayroon bang problema? Anong problema? Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Gusto mo bang ilagay sa kapahamakan ang pamilyang Jiang? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Binibining Jiang. Anong ibig mong sabihin na gusto kong gawin? Ikaw ang may kagagawan ng mga balita sa labas, hindi ba? Sa tingin ko, gusto mo lang ilagay sa kapahamakan ang pamilyang Jiang namin. Binibining Jiang, diyan ka nagkakamali. Bagaman hindi ako mabuting tao, hindi naman siguro ako ganoon kasama. Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Wala kang kinalaman? Sige na, kung wala nang iba, ibaba ko na. Alam mo rin, ako ang manugang na lalaki ng pamilyang Li. Kaya, hindi ako komportableng magsalita. Kung gusto mong magreklamo, Binibining Jiang, hanapin mo na lang si Jinong Tian. Ikaw talaga, Chen Xiu. Gusto mo lang ba na matapos ito? Imposible. Dahil gusto mong maglabanan, sasabayan kita hanggang sa huli. Mahuhuli ba si Jiang sa bitag? Makakasala ba si Jiangke? Kung gusto nilang maghiganti, ang tanging paraan nila ay ganito. Tianyi, kailangan mo akong tulungan sa bagay na ito. Kung tayo ay umunlad, pareho tayong umuunlad. Kung tayo ay bumagsak, pareho tayong babagsak. Sa loob lamang ng ilang araw na ito, ang pagkalugi ng pamilya Jiang sa merkado malaki na. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, matagal ko nang inihanda ang isang plano. Maari ko ring sabihin sa iyo kung paano diretsyong kalabanin si Chen Xiu. Subalit, hindi ako diretsyong makakatulong sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Pinapaharap mo kami sa pamilya Li ng kami-kami lang? Anong klaseng biro yan? Alam mo ba ang sitwasyon ng pamilya Jiang ngayon? Alam ko ang sitwasyon ninyo ngayon. Tulad ng kasabihan, malalagay sa bingit ng kamatayan upang makamit ang buhay. Dahil sa inyong kakaibang sitwasyon ngayon, kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon upang kumilos. Ang gustong manalo ay kailangang magsakripisyo. Ang pamilya Tian ay binabantayan na ngayon. Ang padalos-dalos na pagkilos ay magpapahirap lamang sa inyong pamilya Jiang. Humph! Napakatanga talagang babae. Bobong babae. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Tian ay hindi makikialam. Boss, handa na po ang lahat ng pinag-utos ninyo. Gagawin na po ba namin ngayon? Hindi pa. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari sa pamilya Jiang at anong ipapakita nila. Kayo, paano nangyari ang ganito? Hindi ba, dati ay nasubukan na natin ito
sa iba't ibang paraan at nakumpirma na walang problema bago ilabas sa merkado. Bakit nangyari ito ngayon? Tatay, huwag po kayong mag-alala. Nagpadala na kami ng mga tao upang alamin ang buong detalye ng pangyayari. Ang mga customer na nasugatan, naiayos na po namin ang pakikipagnegosasyon. Manalig po kayo, gagawin po namin ang lahat upang ito ay maayos agad. Imbestigahan at ayusin? Paano ako makakapagtiwala? Kagagaling lang sa problema ng pamilya Jiang. Tapos tayo naman ang may problema. Paano ako kikilos ng mahinahon? Hindi ba sapat ang nangyari sa Jiangjia para maging aral sa iyo? Isang napakalaking bagay nito. Kayong dalawa ay... Aba, matandang Lee. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Alagaan mo ang iyong katawan. Umalis ka. Kayo, ako. Ang pundasyon ng aking lihiya. Tay, Chenshu, si tatay ay... Huwag kang mag-alala. Ayos lang si tatay. Sobra lang siyang emosyonal. Dagdag pa ang alta presyon, kaya siya nawalan ng malay. Dalahin muna sa ospital. Natapos na ba ang trabaho? Natapos na. Ang Jiangke na iyon ay hindi pala simple. Nagpumilit siyang makapasok sa workshop ng Ligia at binago ang ratio ng gamot. Ang Lihiya ay talagang mapupunta sa malaking gulo ngayon. Ano pa? Ang Li Jianjun na iyon, nang marinig ang bagay na ito, dinala sa ospital dahil sa sobrang galit. Ang marketing department ay nag-iimbestiga na rin. Sa tingin ko, ang Ligia ay tuluyan ng patay sa pagkakataong ito. Chenshu, may iba pa bang paraan? Maghanda ka? Bumisita kay Li Jianjun. Naiintindihan ko. Naniniwala ako kay tatay. Maiintindihan niya ang aming intensyon. Hindi niya kami sisisihin. Suportahan niya kami. Sure. Naniniwala akong malalaman ni Ama ang ating intensyon. Hindi siya magagalit sa atin. Suportahan niya tayo. Chair. Pakikiramay. Siguraduhin mong alagaan mo ang iyong sarili. Sa lahat ng nangyari sa pamilya Lee, kung bibigay ka, matatapos na ang pamilya Lee. Ang tawag na chair? Karapat-dapat ka bang tumawag sa kanya ng ganoon? Hindi mo sinasaktan ang ngumingiti sa'yo. Chenshu, alam kong malakas ka. Dumating ako dito ngayon para lang bumisita. Ay naku. Ang pamilya Lee na ito ay nakakapanlumo talaga. Hindi pa nagtatagal nang namatay si Lola Lee. At ang anak, bumigay din. Tianyi. Ang matandang babaeng ito ay namatay. At di nagtagal, bumagsak din ang kanyang anak. Tianyi, magpakatuto ka sa pananalita mo. Nahimatay lang ang tatay ko. Swear? Bakit hindi mo na lang hiwalayan si Chenshu at pakasalan ako sa pamilya Tian? Matutulungan kitang lutasin ang lahat ng krisis ng pamilya Lee. Bukod pa riyan, kung magsasama ang dalawang pamilya, sino pa ang makakalaban sa atin? Sa buong Jiangdu? Ganito na lang. Matatapos na ito. Ngayon, bahala na sila. Magandang araw sa inyo. Chenshu, X-Ware? Tianyi, bakit ka naririto? Tianyi, anong ginagawa mo rito? Hindi ko maintindihan kung bakit may lakas ka pa. Nang loob na ganyan makipag-usap sa akin. Alam mo bang tapos na ang pamilya Lee? Sa isang desisyon ko lang, kaya kong ipabangkarote kayo anumang oras. Hindi pa naman kami nagdedeklara ng pagkabangkarote at nandito ka na? Nagmamalaki? Tapos na ang pamilya Lee. Inilagay ninyo ang lahat ng inyong pondo sa bagong produkto at ngayon ay haharap kayo sa malaking bayad pinsala? Umasa kayo? Sa tingin mo ba, posible iyon? Ako. Ang inyong tagapagligtas. Ano ang balak mong gawin? Lumuhod? Magpasakop sa akin? At humingi ng paumanhin sa lahat ng iyong ginawa noon sa akin. Kung maganda ang aking kalooban, maaari ko kayong patawarin. Ang buong Jiangdu, nasa ilalim na ng aking kontrol ngayon. Kahit kayo, hindi rin. Tianyi, hindi pa kami talo. Talaga? Tianyi, hindi pa tayo talo. Ganun ba?
3, 2, 1. Chenshu, sigurado ka ba talaga? Bakit parang may malaking mangyayari? Huwag kang mag-alala. Lahat ay nasa plano. Tiwala ako. Tianyi, huwag mong kalimutan. Kahit hindi na ako ang chairman ngayon, mayroon pa rin akong share sa kumpanya. Anong ibig mong sabihin sa pagtanggal sa lahat ng mga senior executive ng kumpanya? Roxy, hindi kasi sila sumusunod sa pamamahala. Sabi ko nga, kapag may bagong upo na pinuno, may 3 patakaran, pero ayaw nilang makinig kahit isa. Sinabi ko na noon, hanggat sumuko kayo, bibigyan ko ulit kayo ng pagkakataon. Ikaw lang, pati ako, si Lee Ruoxue, gusto mong yumuko? Mangarap ka. Lee Ruoxue, sobrang dami na ng pasensya na binigay ko sa iyo. Ngayon, kontrolado ko na ng buo ang pamilyang Lee. Sa isang kumpas ko lang, kayo ay magiging abo. Ang isang taong tulad ko ba, hindi man lang karapat-dapat sa kaunting respeto mula sa iyo? Ang isang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat respetuhin. Kung gayon, tingnan natin kung ano ang kakayahan ninyo. Yang Master Tian? Mukhang hindi mo pa rin nakikita ang kasalukuyang sitwasyon. Yang Master, may problema. Ano? Sabihin mo. Ang pamilyang Lee ay nagbigay ng pahayag tungkol sa issue ng medical malpractice. Natuklasan nila na mayroong sadyang gumawa nito at wala silang kinalaman. Nasaan ang ebidensya? Nakita na nila ang ebidensya at direktang itinuturo ang pamilyang Jiang. Chenshu, sadyang ginagawa mo akong patibong para mahulog ako. Tianyi, sinabi ko na, pagsisisihan mo ito. Ngayon, mayroon pang mas malaking sorpresa. Hintayin niyo lang ako. Tara na. Miss Yun, pinarangalan mo kami ng iyong presensya. Ano po ang maipaglilingkod ko? Panginoong Chen, talagang mahusay ka pa ring maghintay. Ngayon ay giniba na ni Chenshu ang pamilyang Tian? Dagdagan pa ang impluensya ng pamilyang Lin? Sa tingin mo, sino ang susunod niyang pupuntiryahin? Ikaw ba o ako? Ang ibig mo bang sabihin, Mas mabuting alisin na agad ang ilang bagay para makatulog ng mahimbing, hindi ba? Ma, pumasok na ba sa trabaho si Ruoxue? Si Ruoxue, sumagot siya ng tawag kaninang umaga at nagmamadaling umalis. Si Ruoxue, tumawag siya kaninang umaga at dali-dali siyang umalis. Marahil may nangyari sa kumpanya. Lolo Kian, mayroon po ba kayong kailangan sa ganitong kaaga? Batang Ginoo, hinanap ka ba ni Kian Yu? Umalis siya kaninang umaga. Hindi po. Bakit? May problema po ba? May tumawag sa kanya kaninang umaga. Tapos umalis siya. Tinatanong ko siya pero ayaw niya sabihin. Akala ko pumunta siya sa iyo. Pamilya Chen. Chen Xiangming. Chen Xiangming, lumabas ka dyan. huwag masyadong magalit sa murang edad. Halika, uminom ka ng tsaa. Ilabas mo sina Ruoxue at Qian Yu. Huwag kang magmadali. Inimbitahan ko lang ang 2 magandang babae na uminom ng tsaa, tapos na ang pag-inom ng tsaa. Maaari na silang iuwi. Chenshu. Nilason mo sila? Binigyan mo sila ng lason? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sigurado akong hindi ako naglagay ng lason. Ako ang naglagay ng lason. Yon si Ye. Ikaw. Nag-imbestiga ako. Si Lee Ruoxue ang asawa mo. Si Qian Yu ay anak ng matalik mong kaibigan. Kung parehong nalason ang dalawa, pero isa lang ang lunas, pipiliin mo ba ang pag-ibig o pagkakaibigan?
Talagang napakababa mo. Chenshu, ikaw at ang pamilya yun ay magkaaway? Hindi naman siguro masama ang ginawa ko, di ba? Chenshu, dahil miyembro ka pa rin ng pamilya Chen, pinapayuhan kitang bumalik. Sa halip na mag-aksaya ng oras dito, mas mabuti pang dalhin mo na agad ang 2 dalaga at mag-isip ng paraan. Baka sakaling maisalba mo pa ang isa, hindi ba? Isa lang ang lunas, at ang isang sangkap nito ay nasa pamilya. Yun lang namin, kung gusto mong iligtas sila, lumuhod ka at magmakaawa. Nananaginip ka?